Muli po ay magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Muli po ay tayo ay muling maghahayag sa lahat po ng mga nangyayari sa ating pong kapaligiran sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Kung nakikita nyo po yung mga nangyayari sa iba't ibang panig ng bansa, ay wala pong tigil ang mga dilubyo, kasakunaan, mga biglang pagkamatay ng mga tao. Mostly po dyan ay yung mga taong nabakunahan. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, siguro naman sa lahat ng mga nangyaring ito sa ating pong bayan at sa iba't ibang panig po ng mundo, ay panahon na po para po tayo ay makapag-isip na ito po ay mga senyales o tanda na ang lahat ng mga tao ay kailangan na pong magbalik loob sa Diyos. Ito po yung pinaka-solusyon sa lahat ng inyong mga problema, sa lahat ng mga nangyayari sa ating pong bansa, sa ating bansang Pilipinas at sa buong mundo. Sa lahat ng mga kaguluhan na yan, sa lahat ng mga nangyayaring kasakunaan, sa lahat ng mga nangyayaring disaster, mga dilubyo at mga kung anumang samot-saring mga pangyayari na nagaganap sa ating bayan at sa buong mundo, lahat ng mga bagay na yan, tandaan po nating lahat, yan ay parusa ng ating dakilang Ama sa buong sangkatauhan. Bakit? Matagal na po kaming naghahayag ng pastor na ayon po sa lahat ng mga imensahe ng mga banal na espiritu, sa kabila ng paghahayag na ibinulaos na sa social media ng mga tinig ng mga banal na espiritu, ang mga tao ay hindi nakikinig, ang mga tao ay hindi naniniwala sa mga banal na espiritu sa kanilang mga mensahe. Subalit ang mga tao ay naniniwala ang mga tao sa mga elemento, engkanto, sa mga multo, sa mga white lady. Subalit, maraming tao ang hindi naniniwala na may Diyos palang nagagalit. Alam niyo po ba yung dahilan kung bakit ang ating dakilang Ama ay nagagalit dun sa kalangitan? Kaya iyang mga kaparusahan na yan ay ibinulaos niya sa sanlibutan dahil ang mga tao daw ayon sa kanya walang pagbabago. Lahat ng mga tao ay walang nagbago kahit isa. Basahin po natin sa aklat ng Roma Kapitulo 3 talatang 10. Ayon po sa sinulat ni kagalang-galang na Apostol San Pablo, ang sabi po niya rito, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos, silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas na nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag na mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. At ang kanilang mga paay matulin sa pagbububo ng dugo. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan, at ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Hindi po ba maliwanag ang ating pong narinig na inihayag ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo? Maliwanag po, iyan po ay isa rin sa iminensahe dito ng ating dakilang Ama nang siya po'y bumaba dito sa karyan ng langit nang kausap po niya ang pastor. Ang sinabi niya sa pastor ay habang sila nag-uusap, yung mga tao daw
kung hindi po natin nalalaman ang hiwaga ng buhay ng tao, yung mga tao noon na pinatay ng Diyos nung kapanahunan ng ninunong Noe at yung iba't ibang sali ng lahi na pinapatay ng Diyos na nung panahon na sila'y nabubuhay pa, yung ugali nila na dala-dala nila nung sila'y namatay, nung sila'y muling nabuhay, iyon pa rin. Kaya po ang nangyayari, ang pagpatay ng Diyos sa sanlibutan, sa sangkatauhan, patuloy at patuloy na nagaganap sa ating kapanahunan ngayon. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, gaya ng sinabi ko kanina, panahon na para ang lahat ng mga tao ay magkaroon ng pag-iisip, magkaroon ng pagbabago ng pag-iisip na kailangan ang lahat ng mga tao habang may panahon pa, habang may oras pa, ang lahat ng mga tao ay kailangang magsisi, magbago at magbalik loob sa Diyos. Dahil alam nyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, kung hindi nyo po nalalaman, malaki ang ginampanang papel ng 10 utos ng Diyos na ibinigay ng ating dakilang ama kay Propeta Moises. Noong kapanahunan ng ating pong kagalang-galang na Propeta Moises, nagkaloob ang ating dakilang ama ng 10 kautusan na dapat ay sinusunod ng sangkatauhan. Pero may mga tao na inililigaw ang ibang mga tao na yun daw 10 kautusan na yon ibinigay lang daw ng Diyos sa mga taga-Israelita. Yan po kayo nagkakamali. Dahil ayon sa banal na kasulatan, ang kasulatan, permanent po yan. Na ang nakasulat at nakatala sa banal na kasulatan, habang tayo na mga tao ay nabubuhay, lahat tayo ay kailangang sumunod sa mga batas, palatuntunan ng ating dakilang ama. Dahil ito ang buong katungkulan nating mga tao na ang sumunod sa mga batas, palatuntunan ng ating dakilang ama. At kung tayo ay hindi susunod sa mga batas, palatuntunan ng ating ama, anong sabi niya? At kung kayo hindi pa magbago sa akin, ay parurusahan ko kayo ng makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. Kaya po yung nangyayari sa ating pong kapanahunan ngayon, napakalaki po ng ginampanang papel ng 10 utos na ito na sa akala ninyo, ito ay susundin lamang ng mga tao nung kapanahunan ng ating pong ninunong Moises, ng Propeta Moises. Subalit hindi nyo po alam, iyan po ay ipinagkaloob ng ating dakilang ama sa ating pong pastor na siyang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos na kakandili sa atin ng ating mga kaalaman at unawa. Yan po yung mga hiwaga ng kaharian ng langit na dapat na po mahayag sa inyong lahat, na ang lahat ng mga tao ay kailangang sumunod sa 10 utos na ito. Dahil kung hindi po natin ito gagawin, papayag ba kayo na tayong lahat ng mga tao ay kanyang lilipulin? Naniniwala kayo na ang Diyos ay lumilipol? Sige po, babasahin natin yan sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, at 32-39 pala. Deuteronomio, Kapitulo 32, talatang 39. Tingnan ninyo ngayon na ako nga, sa makatuwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat, at ako'y nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. Hindi po ba napakaliwanag, mga kapatid ko, sa pananampalataya?
na ang ating dakilang Ama ang gumawa ng lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating sandaigdigan ngayon. Siya rin ang gumawa ng dilim, siya rin ang gumawa ng liwanag. Alam niyo po ba yung ibig sabihin niyan? Yung kasamaan, yung kadiliman, at yung kaliwanagan, yung mga taong papanig sa kaliwanagan, yung kabutihan, sila po ang mga taong maliligtas. Ito pa po yung isa. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, talatang 63. Ang sabi po dito ng ating pong dakilang Ama, at mangyayari na kung paano nga Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti at paramihin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo at kayo'y palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang ariin. Hindi po ba napakaliwanag, mga kapatid ko, sa pananampalataya? Kaya nga po ito yung ipinapayo ko sa inyo bilang isang simpleng ebanghilista na tinawagan ng ating pong Panginoong Jesucristo upang sa inyo ay maghayag at magbukas ng inyong mga kaisipan na dapat na po habang may panahon pa, habang may oras pa, ito po yung aking pong ipinapayo sa inyong lahat na sana ay sundin po natin. Dahil ito naman po ay galing din naman sa ating po mga kagalang-galang na mga propeta. Na ayon po sa kay Propeta Isaias, babasahin po natin. Ito po yung mga paraan kung papaano tayo magkakaroon ng mga kaligtasan. Unahin po natin ang ipinapayo ni kagalang-galang na Propeta Isaias. Isaias Kapitulo 1, talatang 16 hanggang 19. Maghugas kayo, maglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata, maglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. So napakalinaw po mga kapatid ko sa pananampalataya na ito po ay utos ng ating pong dakilang Ama na maglikat kayo sa paggawa ng kasamaan. Tandaan po natin lagi na ang mata ng ating pong dakilang Ama ay nasa lahat ng ating mga lakad. Kanyang pinapatag ang lahat ng ating mga landas, ang lahat ng iyong mga ginagawa, maging sa lihim o maging ito'y nakatago man, wala siyang hindi makikita. Lahat ay kanyang nakikita. Lahat ng mga itinatago mong kasamaan, lahat po yan ay kanyang natatanaw, nakikita at nalalaman. Wala po tayong maililihim at maitatago sa mata ng ating dakilang Ama. Babasa po tayo babalikan po natin yan. Jeremias, Kapitulo 23, talatang 23. Ang sabi po rito ng ating pong dakilang Ama, ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. May makapagkukublibagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya, sabi ng Panginoon. Kita niyo naman po, di po ba, ang mata ng ating dakilang Ama, mas matindi pa po yan sa mga CCTV camera ninyo. Yung CCTV camera ninyo, pagdating na sa likuran, hindi na makikita yung kasamang ginagawa ng mga tao. Subalit sa mata ng dakilang Ama, magtago ka man. Kahit saan ka pa gusto mong magtago, makikita ka pa rin niya. Ganyan po ang CCTV camera, mata ng ating dakilang Ama. Balikan po natin yung sa Isaias Kapitulo 1. Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan, inyong saklolohan ang napipighati.
inyong hatulan ang ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, ang sabi naman po ng ating pong kagalang-galang na Apostol Santiago tungkol sa mga babaeng bao, na kung ikaw daw ay isang relihiyosong tao. Babasahin po natin yung kanyang sinabi sa aklat po ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 26 hanggang 27. Sa lahat po ng mga tao, makinig ang may pandinig. Kung ang sinuman ay nag-iisip na siya ay reliyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Yan po ay ayon kay kagalang-galang na Apostol Santiago. Tuloy po natin. Sapagkat ang sabi po niya, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, ay dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao. Sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Alam naman po natin kung sino po yung mga babaeng bao, di po ba? Dahil unang-una po sa lahat po ng mga nasa pamahalaan, mga kagalang-galang na mga namumuno ng gobyerno, ako po ay nananawagan sa inyo na yung mga babaeng bao, sana po, alam nyo naman po yan, na yung mga yan ay nawala na ng mga asawa. Alam naman po natin na sila ay may mga pangangailangan, lalong-lalo na po yung mga namatayan ng asawa na maraming anak. Paano po mabubuhay ang pamilyang yaon kung hindi nyo po sila tutulungan? Pangalawa, ang mga katandaan, yung mga sinasabing mga senior citizen, sana naman po, yung mga batas na inyo pong pinapatupad, sana naman po, ipatupad nyo po ng maayos. Dahil sa dinami-dami po ng ginawang batas para sa mga seniors, dahil kawawa naman po yung mga seniors natin. Sana po, bago man lang pumanaw ang ating po mga katandaan, tandaan po nating lahat, mga kapatid ko, na tayong lahat na mga kabataan, hindi tayo makararating sa ating kinatutungtungan kung wala po yung mga katandaan na yan. Pakatandaan po natin lagi, sila yung dahilan kung bakit tayo naririto, kung bakit tayo sinilang sa sanlibutan sa mga katandaan po na yan. At sana po ay ipagkaloob po natin yung mga karampatan para po sa kanilang mga benepisyo. Dahil dito po, isa na po kami yung nasa nakita ko, yung benepisyo po ng pastor sa kanyang senior citizen nung kami po ay pumunta dito sa Barangay Bangkal, Malolos, Bulacan. Yung pong mga katandaan doon, 10 taon na raw po, wala po silang natatanggap. Yan po yung ayon sa aking pong mga narinig. Kaya ang sabi ko po, bilang isang aking katungkulan, isang ebanghilista, ihahayag ko po ito sa lahat ng mga namumuno sa pamahalaan. Na sana po mga kagalang-galang ay bigyan nyo naman po ng pansin ang ating pong mga katandaan, yung ating pong mga senior citizens. Iparanas po natin sa kanila ang maganda at maayos na buhay bago man lang po sila mawala sa sanlibutan. Lalong-lalo na po yung pastor na tumutulong po sa pamayanan, yung pastor na nangangaral ng gagamot at talagang yung kanyang serbisyo sa sambayanan, habang siya nanggagamot, wala pong bayad. Marami na po siyang mga taong natulungan, kagaya po ng pastor, na sana naman po ay tulungan nyo naman yung ating pong mga katandaan at yung pong mga kabataan naman na mga nakakalat po dyan sa Maynila
maawa na po kayo mga kagalang-galang, na kung maaari lang, alam nyo naman na maraming mga kabataang nagkalat dyan sa lansangan sa Maynila. Kaawaan nyo po sila. Dahil kung ayaw nyo na may mga tao lumaking masasama, dahil sila ay naglalakihan sa kalsada, mga nagugutom yung kanilang mga tiyan, sana naman po mga kagalang-galang, ipagkaloob nyo yung mga karampatan para po sa kanilang lahat. Para wala na pong mga tao pang magiging mga magnanakaw at magiging salot sa lipunan. Dahil kung bibigyan nyo po sila ng maganda at maayos na buhay bilang mga mamamayan, alam nyo po, isa po yan sa inyong mga tungkulin na ipinagkaloob sa inyo na tulungan ang inyong mga mamamayan na inyong mga nasasakupan. Ituloy po natin yung ating pong binabasa. Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan, inyong saklolohan ang napipighati. Inyong hatulan ang ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Alam niyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, lalong-lalo na po sa mga mayayaman at sa lahat ng mga namumuno sa ating pong pamahalaan, sa ating pong gobyerno. Sana naman po sa lahat ng mga mayayaman, itulong nyo naman po yung mga kayamanan ninyo sa mga lahat ng mga taong nangangailangan. Dahil sa oras na kinuha ng Diyos ang inyong buhay, saan nyo pa ilalagay yung mga kayamanan nyo na yan? Alam nyo po ba yung mga kayamanan nyo na yan ay dadalhin lang kayo doon sa kung saan ay napakainit na walang hanggang kaparusahan. At sa lahat po ng mga nasa gobyerno, maawa naman po kayo sa inyo pong mga nasasakupan. Inihalal po kayo ng taong bayan. Sana naman, bilang kayo na ama ng mga tao, kayo po yung mga ama nila, yung inyong mga nasasakupan. Kayo po ang kanilang sandigan. Sa inyo nakasalalay ang pagiging maayos ng isang pamayanan. Kung magkakaroon po kayo ng awa, habag at malasakit sa taong bayan. At alam niyo po ba kung yan po ay inyong magawa, ay kalulugdan kayo ng ating dakilang Ama doon sa kalangitan. Tuloy po natin. Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan, inyong saklolohan ang napipighati. Lalong-lalo na po sa mga taong mga may sakit at karamdaman. Alam naman po natin na lalong-lalo na po sa mga may hirap na walang sapat na panggastos sa mga mamahaling doktor, sa mga mamahaling ospital, kung saan na lang po sila namamalimos. Maawa naman po kayo sa mga taong yaon. Kawanan kabagan niyo po sila dahil alam niyo po ang sinabi ng ating Panginoon, ano man ang ginawa mo dyan sa kalitlitan na yan na sumasampalataya sa akin, ay hindi mo sa kanya yung ginawa, kundi sa akin. Eto pa po ang sinabi ng Panginoon, ano? Sana po ang lahat ng aking mga binibitawang salita ay tumimo sa inyong mga puso at isipan, na sana ay matapos na ang paghihirap at karukhaan, pananangis ng ating pong mga kababayan. Ayon po dito sa Mateo Kapitulo 25 hanggang 31, eto po, sana ay mangyari po ito. Pakinggan nyo pong mabuti. Dahil darating po ang ating pong Panginoon at ang mga taong gumagawa ng masama at ang mga taong gumagawa ng mabuti ay kanyang paghihiwalayin. Lahat ng masasama ay doon ilalagay sa kaparusahan at lahat ng gumagawa ng mabuti ay ilalagay niya doon syempre sa mabuti rin. Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harap niya
ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubukdin-bukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing, at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama. Sino po kaya yung sinasabing mga pinagpala ng ating pong dakilang ama? Sila po yung mga tupa, sila po yung mga taong gumagawa ng mabubuti para po sa kanilang kapwa, dahil ang itinuturo po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ay pag-ibig. Ibigin natin ang ating kapwa na gaya ng sa ating sarili. Kung ito po ay iyong natupad sa lahat ng iyong kapwa at sa lahat ng iyong mga nakikilala, mga nakakasalamuha, na ikaw ay nagbigay ng karampatan sa mga taong nangangailangan, isa ka sa ituturing na tupa. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama. Di po ba napakasarap? Magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama. Sila yung mga taong may mga mabubuting kalooban, mga taong may awa sa kanyang kapwa, mga taong may awa, malasakit sa kanyang kapwa. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo. Buhat ng itatag ang sanlibutan. Kita nyo naman po yung mga tao may awa, malasakit sa kanyang kapwa. Sila pala yung mga tagapagmana na kaharian ng langit. So ito po yung pagpilian nyo po habang tayo may panahon pa at habang tayo may oras pa. Sapagkat ako'y nagutom. Ito po ang mga nangyari kung paano sila naging mga tagapagmana ng kaharian ng langit. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Alam nyo po ba yung mga bibig kasing ko na to, lahat po ito puro talihaga. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Alam nyo po ba yung sinasabing nagutom? Hindi po ba ito yung mga taong yung salat na salat ang kanilang mga kaunawaan sa mga karunungan ng pagbasa sa banal na kasulatan, yung mga salita ng Diyos, na gutom yung kanilang mga kaluluwa. At ito naman po, kung sa material naman po natin nilalagay, ito naman po yung mga tao na mga pakalat-kalat sa kalsada, na nakikita nyo na, kayo naman may mga kayamanan, lalo na po yung mga mayayaman. Kung nakakakita po kayo ng mga taong, mga pakalat-kalat sa kalsada, mga taong nagugutom po yung mga yan, sana naman po ay huwag nyo naman pong pagdamutan. Ipagkalob nyo naman po, bawasan nyo naman po yung inyong mga kayamanan. Pakanin nyo po sila kahit sa isang beses lang ng buhay ninyo. Siguro naman kahit paano may nagawa kayong mabuti. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Kung sa spiritual po nating pag-uusapan, yung po mga taong nauuhaw sa mga salita ng Diyos, na sana po sa lahat ng mga nangangaral, kung alam mo naman po na hindi ka sinugo, sana naman po ay pag-isipan mo na kailangan mo munang hanapin ng Diyos bago ka mangaral. Hanapin niyo po kung saan siya nananahan at kung saan siya bumababa o kung sino yung kanyang taong ginagamit. Dahil yung mga taong kanyang ginagamit, nasa kanila po yung mga susi ng karunungan sa pagbasa ng banal na kasulatan. At kailangan mo lang po magpakumbaba. Para pagka ikaw ay nagpapakain ng mga taong gutom, kapag ikaw ay, ibig sabihin po niyan, kapag ikaw ay magtuturo at mangangaral sa mga taong naghahanap ng mga katotohanan ng mga salita ng Diyos, mga makatotohanan at mga makabuluhang salita po ng Diyos ang inyo pong maipapahayag. Maalaman nyo po yung mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating pong banal na kasulatan. Dahil hindi po biro ang mga ngaral ng banal na kasulatan. Kailangan po rito yung mga susi ng karunungan para mabuksan mo po yung mga hiwaga ng ebanghelyo. Na tanging ng pastor lamang po ang makapagbubukas ng mga hiwaga na yan at yung mga taong kanyang mga tinuruan. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Alam nyo po ba itong sinasabing naging hubad, walang alam?
sa kabanalan. At ito pong sinasabing ako'y inyo akong pinaramtan. Yung mga taong walang alam, kagaya ko po nung ako po'y dumating dito, wala po akong alam sa kabanalan. Subalit, yung pong sinabing pinaramtan, nung ako po'y tinuruan nila ng kabanalan, ngayon po, narito po ako sa inyong mga harapan at nagsasaysay ng mga kabanalan na akin pong natutunan sa ating pong dakilang pastor. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ibig sabihin po nito, yung mga taong mga nagkakasakit, sana naman po ay inyo pong dalawin. Yung mga taong wala na po halos makain, na naghahanap ng mga pambayad sa mga ospital, sa mga doktor na wala halos malapitan, sana naman po ay kaawaan nyo po sila. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Alam nyo po mga kapatid ko, sa pananampalataya, marami pong kahulugan nitong mga sinasabi ko dahil napakalawak po ang inaaral po natin ito. Kung ito po ilalagay natin sa spiritual at ilalagay po natin ito sa material, dalawa pong version yan na kailangan po nating matutunan. Ang kagayang po nito na nasaan ba tayo? Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Alam niyo po, ito yung sinasabi ni Propeta Isaias na yung mga taong, yung sinasabi po niya sa Isaiah 61, na yung mga taong pinahira ng Diyos na nakapagbukas ng mga bilangguan ng mga taong nabibilanggo, yung, lalong-lalo na po yung mga taong nabilanggo ng mga maling paniniwala, mga maling relihiyon, na mga maling tradisyon at mga maling nakaugaliang mga maling-mali po sa harapan ng dakilang Ama sa pamamagitan po ng iyong pagtuturo, pangangaral ng mga katotohanan, mga pangangaral na galing sa aral at ebanghelyo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Lahat po yan, kapag iyong nagawa, ibibilang ka ng ating pong Panginoon bilang isang tupa o bilang isang anak ng Diyos. Kaya po ang tanong kaya po kung tutuloy po natin itong ating pong binabasa, kung magkagoy sasagutin siya ng mga matuwid na magsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom o pinakain ka namin, nauuhaw at pinainom ka namin, at kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka o hubad at pinaramtan ka? Alam niyo po yung mga taong may mga mabubuting kalooban, sila po yung mga taong mga good Samaritan na hindi nila alam sa paggawa nila ng kabutihan, sa pagmamalasakit nila sa taong bayan, ay hindi nila alam sila pala ay nakagagawa ng mga bagay na nakalulugod sa ating pong Panginoon. Yung bagay na ginawa niya sa kanyang kapwa, pinakain niya, pinainom niya, pinaramtan niya, pinagkaloob niya yung karampatan para sa mga may hirap. Hindi niya alam, lahat pala ng mga ginawa niyang yaon ay ginawa niya sa ating Panginoon. Kaya ang sabi po ng ating Panginoon, ano man ang ginawa mo dyan sa kaliit-litan na yan na sumasampalataya sa akin, hindi mo yan sa kanya ginawa, kundi sa akin. Hindi po ba yan napakalinaw? Ito po, tuloy po natin. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, ano po ba ang nais niyo? Lalong-lalo na po sa mga nasa gobyerno, kayo na may mga tungkulin at sa lahat po ng mga mayayaman. Kayo po ang may mga kakayahan na tumulong sa mga taong may hirap. Sana naman po, yung mga kayamanan nyo na yan, tandaan po natin lagi na yung mga kayamanan na yan, kung gagamitin po natin yan na kagaya ng ginawa ni kagalang-galang na Apostol San Pablo, na ang kanyang mga kayamanan ay ginamit niya sa kanyang mga pagmimisyon, pagtulong sa lahat ng mga tao. Alam niyo po ba kung nasaan si Apostol San Pablo ngayon?
isang napakayamang abogado nung kapanahunan niya. Ginamit niya ang kanyang kayamanan sa pagtulong, sa pagmimisyon at sa pagkalat ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, si kagalang-galang na Apostol San Pablo ay nasa kanan ng ating pong Panginoon. Kasama siya ng ating Panginoon doon sa kalangitan. Kaya sana po sa lahat ng mga taong may mga malasakit sa kanyang kapwa, at sa lahat naman po ng mga taong ayaw magmalasakit sa kanyang kapwa, ito naman po yung sinabi ng ating pong Panginoon, na alam mong ikaw ay may kayamanan, lalong-lalo na po sa mga taong nasa gobyerno, alam mo na ikaw ay nasa posisyon at ikaw ay may kakayahan na makatulong sa iyong kapwa, pero wala kang awa, wala kang malasakit sa iyong kapwa. Alam niyo po ba, tandaan niyo po, lahat ng ginagawa natin dito sa ibabaw ng lupa, lahat yan ay ilalagay ng Diyos sa kahatulan. Dahil bawat dila ay magsusulit sa harapan ng dakilang Ama. Bawat tuhod ay luluhod sa harapan ng ating dakilang Ama. Lahat ng ginawa natin, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama, lahat yan ay ilalagay ng Diyos sa kahatulan. Tuloy po natin. Kung magkagayon, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ito po yung kasasapitan ng mga taong masasama na ayaw man lang magbigay ng kaloob sa kanya pong kapwa. Alam mo na ikaw ay napakayaman, alam mo na ikaw ay nasa posisyon, alam mo na may kakayang kang makatulong at makapagmalasakit sa iyong kapwa, subalit hindi mo ginagawa ang karampatang kabutihan para po sa iyong kapwa, na kahit nakikita mo naghihirap ang iyong mga kababayan, wala ka man lang pakialam. Kaya alam nyo po, ito yung sinasabi ng ating pong Panginoon, anuman ang ginawa mo dyan sa kalit-litan na yan na sumasampalataya sa akin, hindi mo yan sa Kanya ginawa, kundi sa akin. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain. Kita nyo naman po, sapagkat ako'y nagutom at hindi nyo ako pinakain. Alam nyo po ba, ito yung sinasabi ng Panginoon, yung ginawa mo sa iyong kapwa, hindi mo yan sa kanila ginawa, kundi sa Panginoon pala. Kapag nakikita mo yung kapwa, nandyan, nagkalat sa Maynila, napakarami po mga kabataan dyan, mga walang makain, yung mga tao na mga nakatira sa mga gilid ng mga kalsada, marami po mga mayayaman, ang dinadaan-daanan lang sila, marami mga politiko, ang dinadaan-daanan lang sila, subalit hindi man lang sila binibigyan ng karampatan, na pagkalooban man lang, nang kahit paano ay makatutulong sa kanilang mga kabuhayan upang sila po ay hindi na magtambayan pa sa mga kalsada upang mamalimos. Magkaroon po tayo ng awa at habag para po sa mga taong iyon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi niyo ako pinakain, ako'y nauhaw at hindi niyo ako pinainom. Kita nyo naman po, lahat pala ng mga bagay na ito, lahat ng ginagawa mo sa iyong kapwa, alam mo na ikaw ay mayaman, alam mo na ikaw ay may kakayahan na makatulong sa iyong kapwa, pero iyang kayamanan mo na yan ay pilit mong dinadakot, ayaw mo man lang ipamahagi. Kahabag-habag ka sa harapan ng ating dakilang Ama. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain, ako'y nauhaw at hindi ninyo ako pinainom, ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy, hubad at hindi ninyo ako pinaramtan, may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo ako dinalaw. Kung magkagayoy, sila na may magsisagot na magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakita na gutom o nauhaw, o isang taga-ibang bayan, o hubad, o may sakit, o nasa bilangguan, at hindi ka namin nakitang pinaglilingkuran. Kung magkagayon sila ay sasagutin niya,
nasasabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo sa akin ginawa. So, ibig sabihin pala, dito po papasok ang aral at ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo na hindi ko po alam bakit hindi matanggap ng sangkatauhan ng kanyang ebanghelyo. Ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng sa iyong sarili. Sino kaya ang makagagawa ng inuutos ng ating pong Panginoon? Napakalinaw po yung sinabi niya. Kung magkagayoy, sila ay sasagutin niya na sasabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. Kaya po dumarating ang galit ng Diyos sa sanlibutan. Dahil nga po sa mga bagay-bagay na ganito nakikita ng Diyos sa ating pong kapaligiran, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, natalamak na po yung kahirapan. Sa kabila na napakaraming mga mayayaman at sa kabila na napakaraming mga taong nasa posisyon, nasa mataas na mga katungkulan na hindi po nila binibigyan ng pahalaga ang kanila pong mga mamamayan na mga naghihikahos, mga naghihirap, mga taong kulang sa mga pinansyal na aspeto o mga kakulangan sa kanilang mga pagkain sa pang-araw-araw. Na kaya po sila nakagagawa ng mga kasamaan sa kanilang pong kapwa dahil yung kanilang mga tiyan ay mga nagugutom. Kaya po yung tao ay nakagagawa ng kasamaan sa kanyang kapwa dahil hindi na matiis yung gutom na nararamdaman sa kanyang sarili. At meron naman pong mga iba na mga tatay, mga ibang mga head of the family na tinatawag, yung ama ng isang tahanan, hindi po niya matiis na ang kanyang mga anak ay nakikitang mga nagugutom. Gustong makapag-aral, pero hindi makapag-aral dahil kapo sa kabuhayan. Nakakalungkot lang po. Sana, eto lang po yung hinihiling ko sa lahat ng mga namumuno. Sana, tingnan ninyo yung inyong pamayanan. Tingnan nyo yung mga nasa laylayan. Tingnan ninyo yung mga taong mga naghihirap. Hindi kung sino lang yung inyong mga nakikitang mga nakakasama ninyo. Sila lang yung inyong mga tinutulungan. Lumibot po kayo, ilibot po ninyo yung inyong mga mata. Ayun po, sabi ng pastor, kung ayaw nyo na po yung gawin, ang sabi ng pastor, kung naririnig nyo po yung kanya sinasabi, mag-resign na raw po kayo. Kung hindi ka mo dala kapayapaan, nakautos. Hindi nyo kaya ka mo mamahala, mag-resign na kayo. Ayun, naririnig nyo naman po kung ano yung sinasabi ng pastor. Alam nyo po, mga kapatid ko sa pananampalataya, naiyak na lang po ako sa mga ganitong bagay na nakikita ko sa pamayanan, sa sanlibutan, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, na napakarami na pong mga tao naghihirap. Kailan ba tayo makakaramdam ng awa at habag at malasakit sa taong bayan? Na sa kabila ng maraming mga tao ang nabubuhay sa karangyaan. Ito po yung aking pong huling mensahe. Galing po ito kay Propeta Isaias. Uulitin ko po yung ating pong binasa. Isaias Kapitulo 1, talatang 46 hanggang 19. Babasahin po natin itong dire-diretso.
Ito po yung aking pong huling mensahe. Kaya po, kung ito po yung ating pong magagawa, yung lahat ng mga nangyayari pong kaparusahan ay binulaw sa atin ng ating pong dakilang Ama, baka po kung sakali na ito po yung ating pong magawa, ay maglubag ang kanyang kalooban. Na kung pagdadamutan natin yung ating pong mga kapatid, mga nakakasalamuhan natin mga tao, yung ating pong kapwa, at hindi po natin sila bibigyan ng karampatan, para po tayo naghahamon sa ating pong dakilang Ama, para ibuhos niya yung santambak na kaparusahan hanggang sa tayong lahat ay kanyang malipol. Subalit, kung tayo po ay sabi nga po dito ni Propeta Isaias, Kapitulo 16, Kapitulo 1, talatang 16, mangaghugas kayo, mangaglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong magawa sa harap ng aking mga mata, at mangaglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti, inyong hanapin ng kahatulan, inyong saklolohan ang napipighati, inyong hatulan ang ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Magsiparito kayo ngayon na tayo magkatuwiranan. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang nyebe. Bagaman maging matingkad na gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Ito po yung lagi po natin inuulit-ulit, na kahit gaano mang kabigatang yung mga nagagawang kasalanan, sa paggawa mo ng mga kabutihan sa iyong kapwa, sa pagbibigay mo ng pag-ibig sa iyong kapwa, alam nyo po ba na kung ikaw ay magsisisi, magbabago at magbabalik loob ka sa ating pong dakilang Ama at sa ating pong Panginoon, ikaw ay kanyang patatawarin. Na kung ikaw ay may mga mabibigat na karamdaman, ikaw ay kanyang lilinisin. Ibig sabihin, ikaw ay kanyang pagagalingin. Kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Kaya po kung tayo po ay magiging mabuti sa ating pong kapwa, kung tayo ay magiging mabuti sa lahat ng mga taong mga naghihikahos sa buhay, sa lahat ng mga taong may hirap na dapat po nating tulungan, tayo po'y magsisikain ng buti ng lupain. Ipagkakaloob ng ating dakilang Ama yung kayamanan ng dagat, at ipagkakaloob ng ating dakilang Ama ang kayamanan ng mga kalupaan. Lahat ng ating pong kabuhayan ay sasagana. Kung tayo po ay magiging masunurin, at kung tayo ay magiging mabuti at mayroon tayong pag-ibig sa ating pong kapwa. Ngunit, kung kayo'y magsitanggi at maghimagsik, kayo'y lilipulin ng taba, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ayan po, ganun lang po kasimple. At sa lahat naman po ng mga tao na nakakaranas ng mga dilubyo, kaparusahan, ito lang po ang masasabi ko po sa inyo lahat. Panahon na po para tayo ay magsisi, magbago, at magbalik loob na po tayo sa ating pong dakilang Ama at sa ating Panginoon. Paghariin po natin ang tunay na hari, Panginoon ng lahat ng Panginoon, hari ng lahat ng mga hari, guro ng sangkatauhan, Jesus ng Nazaret. Kung siya po ang maghahari, lahat ng kaparusahan, lahat ng mga kasakunaan, mga dilubyo, mga pagyanig, paglindol, pagbaha, lahat ng mga yan ay kanyang papawiin, at maghahari na ang pag-ibig, kapayapaan sa buong lupain. Dahil tanging ang dakilang Ama at ang ating Panginoon lamang ang may kakayahan at authority na makapagbigay ng kapayapaan sa buong lupain. Yun lamang po, at magandang umaga po sa inyong lahat. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan ay ating itinataas sa ating dakilang Ama
at sa ating Panginoong Jesucristo, sumainyo nawa ang biyaya at kasaganaan na mula sa ating Panginoon at sa ating Panginoong Jesucristo. Siya nawa. Maraming salamat po. Papuri, pasasalamat, paggalang at pagsamba sa lahat ng mga banal na espiritu, sa mga doktor ng kalangitan, sa lahat ng mga arkangheles ng kalangitan, sa ating Panginoon, at higit sa lahat, sa ating dakilang Ama, siya nawa. Maraming salamat po sa inyong lahat.